Gayahin niyo. Oo. Ba't nakatingin ako dito? Sir, dito tayo. So, sir, kunwari, nag-shop lang tayo, tapos Oo. mag-open up ka sa akin ng, ano, kunyari. Sige. Sir, how's the preparation? Kumusta? Yung preparation namin actually sobrang rush. Kasi November lang ako nag-propose. And then, ayun, December 27 na din agad, 2020 yung kasal. So, nirush namin pero karamihan ng ginawa, karamihan talaga si Hana yung gumawa eh. So, mabilis tapos siya yung napagod din siya, napagod din naman ako konti. Sir, kamusta yung Kasi, one month preparation. Mm. Lodi ka, sir. Lodi yun. Ibig sabihin, bakit you decided na mag-propose despite ng pandemic? At short notice? Well, actually gusto ko na talaga, matagal na talaga. Gusto na namin talaga magpakasal, matagal na. Ngayon, tinake advantage namin na siguro na-move din kasi yung kasal ng ate ko sa next year. So, tinake advantage namin yung this year na kami na lang muna para kasi pagka hindi pa namin ginawa ngayon, mamumove kami ng mamumove ng until 2023. So, masyado nang matagal. Eh, ang goal kasi talaga namin is gusto niya na gusto na magka-baby before 30. O 30 or before 30 gusto niya na magka-baby para di daw siya mahirapan. So, tinake advantage namin tong 2020 na ituloy talaga. Yan. May nag-hold back ba, sir? Kasi siyempre, alam naman natin, yung mga safety protocols, yung mga nangyari, this past few weeks. May nag-hold back ba? Medyo kinabahan kami dun sa kasi nabalitaan namin last week na may mga low pressure area ganyan. Pero yung pinaka nag-hold back siguro is nung una, natatakot ako magpaalam sa magulang ko kasi biglaan. So, sa kotse ko kinausap sila mama at papa eh. Nung kinausap ko sila, smooth naman, hindi naman sila nagalit. Nagulat ako. Nung sabi kong magpo-propose na ako bukas, sabi nila, biglaan. Sabi ko, kung papayag nga din sana kayo, papa, mama, next month na rin yung kasal. So yun, pumayag naman sila, hindi nagalit. Okay na okay din sa kanila. Ayun. Sir, parang may ginawa mong proposal. Kasi gusto kong makakuha yung side mo eh. Yung, paano yung discard yung ginawa mo? Yung sa proposal, nung pumayag yung parents ko, Saturday yun. So magpo-propose ako Monday. So isang araw lang yung preparation, yung Sunday lang. Hindi, mali. Sunday pala, nagpaalam ako kila mama papa. So gabi na yun. Nung pumayag sila mama at papa, tinawagan ko agad yung mga kapatid niya. Si Lemuel, si Dibsha, girlfriend niya yun. Si Noemi, tsaka yung boyfriend niya si Yaj. Sabi ko, tulungan niyo ako, magpo-propose na ako bukas. So dapat sa office lang namin isi-set up yung mga flowers, yung mga background doon lang sa office dapat. So ang plano is dadalhin ko muna si Hana dito sa Tagaytay kasi parang ang pinaisip ko sa kanya, may problema tayo. Kailangan natin pagdesisyonan kung itutuloy ba natin o hindi.
So sa Tagaytay tayo mag-isip kung itutuloy ba o hindi. And then, nung kausap ko na yung mga kapatid niya nung madaling araw, napag-isip-isip nila na sa Tagaytay na lang din. Kasi nga, hindi na kami mahirapan bumalik pa uli ng Quezon City. Kasi doon yung office namin. Sabi nila, sa Tagaytay na lang din. So sabi ko, sige, mag-rent na lang tayo ng Airbnb dito sa may tapat ng McDo sa Tagaytay. And then, yun, sila lahat nag-setup. Malaking pasasalamat ko nga sa kanila. Kasi si Dib siya, yung punong abala siya talaga yung nag-asikaso. Nagdangwa pa siya, nag-SM North. Then, dito, diretso sila sa Tagaytay. Then, sinet-up na nila hanggang alas 8 na ng gabi. Monday na to, no? Monday na. Alas 8 na ng Monday ng gabi. Hindi pa sila ready. So, ako, nagde-delaying tactics ako noon. Nasa bag of beans kami. Ayun, nagsi-CR ako, kunwari, nagtatae, ganyan. Nagtatae tayo, kunwari. So, tinatagalan ko sa CR, pero sa totoo, nagsi-cellphone ako sa CR, kausap ko yung mga kapatid. And then, pagkatapos, hindi pa rin sila tapos, umalis na kami ng restaurant. Pag alis namin ng restaurant, daan muna kami 7-Eleven, kaya sabi ko, nahilo ako. Stop muna tayo 7-Eleven, bumili muna ako ng makakain, tsaka konting yosi-yosi. And then, sabi ko, pagpasok ko ng kotse, nahilo ko na sobrahan ata ako sa kape. So yun, nagtagal din kami sa 7-Eleven, siguro mga 45 minutes. Then yun, nag-text na si Noemi tsaka si Libsha, pwede na daw pumunta. Yun, pumunta na kami dun sa Airbnb namin. Then, pag-akyat namin, yun, naka-setup na. Maganda yung setup kasi talagang sanay sila mag-setup sa mga ganyan. Then, Then, kung sa akin naman, meron ka raw naging proposal sa phone. oh, yun. Paano yun, sir? Paano nangyari na? Kasi sabi ko sa kanya, Ano ba yung sa phone, sir? nauna yun sa phone, ito yung Sunday. Kasi kausap ko muna siya bago ako nagpaalam kay Mama and Papa. Kausap ko sila, siya, sabi ko, magpapaalam na ako kay Mama and Papa. So, papayag ka ba na magpakasal na tayo next month? Sa cellphone ba, sir? Kausap ko siya sa cellphone nun. Papayag ba ka ba na ikasal na tayo next month? So yun, umiiyak siya kasi akala niya, napipilitan lang ako na pakasalan siya kasi kinausap ako ni Papa niya. Pero sa totoo, nung kinausap ako ng Papa niya, hindi ako napilitan, nabigyan lang ako ng lakas ng loob na magpaalam na sa parents ko. So, yun yung sinasabi kong problema na kailangan namin magdesisyon dito sa Tagaytay. Na dito tayo mag-decide kung itutuloy ba natin o hindi. So, yun. Kasi yun nga, sir, Monday, yun na. Tapos Monday, kinabukasan nun, yun na yung totoong proposal na. Okay, sir, sige. So, nandun tayo sa proposal. Okay, balik naman tayo. Flashback tayo sa love story niya. Okay, paano kayo nagkakilala? Maganda yung namin, pagkilala namin. Nasa college kami. And then, kasi pag archi ka, kahit may klase ka, architecture, pag may klase ka, pwede kang bumaba. Kahit may klase ka, tapos sa baba ka, mag-relax ka muna. Pagkatapos mag-relax, balik ka sa taas. So yun, bumaba muna kami ng tropa ko. And then, nakita ko si Ching. Si Ching is high school friend ko. Sabi ko, so sinama ko siya sa tambay muna kami sa labas. And then, sabi ko, dumaan si Hana. Sabi ko, Ching, ganda nun, no? Yun, tapos sabi niya, kilala ko yan eh. Ex yan ng tropa. Tapos yun, tinawag niya. Marami mga babae na yun eh. Marami sila magkakasama nila Hana, tapos tropa niya. Tinawag niya. Tapos ako nandito si Ching. Pila dito yung mga babae, nakapila. Tapos sa pinakadulo, nandun si Hana. Since siya talaga yung gusto ko, gumanon ako. Kasi nagpakilala isa-isa eh. Kasi nga, pinapakilala ni Ching sa akin. And then gumanon ako, sabi ko, si hindi ko pa alam yung pangalan. Yun, anong pangalan mo? Tapos yun, sabi niya, nagpakilala din naman siya. Yun na nga. And then, yun, umalis na sila. Move on sila sa lakad nila. And then, yun yung unang kita namin. Yan. May follow-up pa nung isang araw, yung araw na yun. Nakita ko uli siya sa loob ng school, sa Freedom Park, nakatambay siya. Yan, lapit nito, tapos kausap, ganyan. So, sir, paano ligaw ginawa mo na? Ang unang step ko nun is kinuha ko yung number niya. Tapos ayaw niya ibigay kasi nga ex niya yung kaibigan ko. Hindi ko naman kasi sobrang close yung kaibigan na yun. So, pero close na rin kami nung bandang huli. Kasi nag-uusap kami. Ang nakakatawa pa doon is
nung nagpaalam ako dun sa kaibigan ko, tropa ko na Lance yung pangalan niya, Lance, pwede ko bang ligawan yung ex mo? Sige. Tapos yun, pumayag. Tapos hiningi ko na yung number ni Hana. And then sabi niya, tropa-tropa lang daw. Tropa-tropa lang. Kasi ayaw niya talaga ibigay na, pinilit ko lang. So first time ko manghingi ng number nun, ng babae. Kasi talagang gusto ko. Kasi mahihain ako manghingi ng number. Yun, binigay naman niya. Tapos sabi niya, tropa-tropa lang. And then hindi ako nag-text ng matagal. Mga 3 days, 5 days, ganyan. Tapos sabi niya, hinintay niya daw yung text ko. Nalaman ko na lang ito nung ngayon na lang. So, yun. Nag-text kami and then meet up. Sa loob din ng school kasi, schoolmate naman kami. Okay, sige. Ano naman tayo? Kamusta si Hana as a girlfriend? As a girlfriend, talagang, siya na talaga yung hanap ko talaga. Kaya, tumagal kami ng ganito katagal. Actually, na kami, 8 years. So, lahat ng hanap ko, nasa kanya na talaga. Yung maalagain, hindi lang sobrang mapagmahal, na nire-respeto niya rin ako. So, and then, pinakagusto ko is alam niya yung priorities niya. Yan. Ito, actually, hindi ko naman papasok pa. May naging ex ka ba before si mga... Meron. Okay. Ano yung nakita mo sa kay Hana na hindi mo nakita sa Actually, yun talaga yung pagiging maalagain tsaka maintindihin. Kasi, syempre hindi maiwasan yung mga sa loob ng 8 years. Pero ito yung mga unang part naman. Ang gusto kong image ng mga kaibigan ko, bad boy eh. So, ang ginagawa ko, nagtitingin-tingin ng mga chicks. Pero wala, tingin-tingin lang. Yun, mga nahuhuli niya ako nagtitingin-tingin. Pero kahit ganun, ano pa rin siya. Iniintindi niya ako, tapos pa rin kami, nagbabati pa rin. Nagkakaayos pa rin kami. So yun yung pinakagusto ko, tapos talagang ramdam mo na mahal ka niya. Yun yung talaga. Okay, sir. Kunwari na, ito si Ma'am Hana. Yan, kaharap mo siya. Face to face. Ay, anong tawagan niyo, sir? Baby. Baby. Okay. So, tawagan mo siya sa tawagan niyo, tapos yung message mo sa kanya. Baby, yun, ikakasal na tayo. Biglaan man, pero at least na-iraos natin. Magsisimula na yung journey natin magkasama habang buhay. So, sana yung pagtuturingan natin is hindi magbago. Kung magbabago man, sa positive magbabago. At yung pagmamahal natin sana laging dumadagdag ng dumadagdag imbis na mababawasan. So, mahal na mahal kita. Excited na ako ikasal sa'yo mamaya. Sir, any promises? Or any promises sa kanya? Ang promise ko sa kanya, magiging loyal ako talaga sa'yo. So alam mo naman yan dati pa. Sa loob ng 8 years, sa unang part lang naman ako nagtitingin-tingin. Pero ngayon, talagang napatunayan ko naman siguro sa'yo na loyal talaga ako sa'yo. And promise ko, babawasan ko yung pagbili-bili ko ng relo. At ipaprioritize ko ang mga bagay-bagay na mga gastusin natin para sa sarili natin, sa magiging pamilya natin. Sir, gano'n mo, base question. Gano'n mo kamahal si Ma'am at ano yung kaya mo i-risk sa kanya? Actually, sobrang mahal ko si Hana. Siguro kaya ko i-risk lahat kasi marami din ako pinagdaanan sa buhay. Nakita ko kung paano mahalin ni Papa si Mama. So marami kami pinagdaanan na galing kami sa up, nag-down. Nung pinaka-down kami, sobrang minahal ni si Papa at si Mama, nagmamahalan pa rin kahit ganun. Kung pagdating man ng araw at magkaroon kami ng downside, kung paano hinandle ni Papa yung sitwasyon at ni Mama, ganun din ang pag-handle ko sa mga downside natin. Hindi ako susuko, lahat gagawin ko para hindi tayo mag-aaway, lagi tayong magbabate sa isang araw. Okay, last question. Actually, hindi siya question. Express how much you love her. Then, yun nga sir, paulit na yung
excited na makita siya. Sige. How much I love you. Sa sobrang... Actually, hindi ko kayang i-express talaga sa ganito, sa video na to, yung kung gaano kita kamahal, baby. Basta sobrang excited na akong makasama ka habang buhay. Na nasa isang bahay tayo, bubuo tayong pamilya. Pag may pamilya na tayo, mamahalin ko rin yung mga anak natin. Yun, mahal na mahal kita. That's it. Thank you very much. Okay, thank you.